Sagutin natin tong question ng isang reader. Si Sir po, nung siya ay nag-apply ng credit card, nilagay niya na siya ay married, hindi naman nakalagay yung pangalan ninyo doon as long as sinabi lang ni Sir na siya ay married. Sa mata po ng batas, okay, hindi lang po assets ang conjugal, pati po utang. Meaning, kayo po ay pwedeng habulin para dun sa utang ni Sir. Kahit po nasa Amerika na siya. Depending po yan kung kailan nag-end ang marriage because ang sinasabi po ni Ma'am ay ex-husband. Okay. So, kailan po naputol yung marriage na yun? Now, ang maganda pong sagot dito is kung ano yung kailangan daanan ni creditor or ng bangko na nagbigay ng credit card in order to prove na kayo ay legally pwede nilang habulin because they have to establish kung kailan po kayo kinasal. Lahat po yung kailangan nilang halughugin para po meron silang evidence against sa inyo para kayo ay habulin since wala na si Sir. Kung kailan nag-end yung marriage ninyo, kung ano po yung na-incur na mga utang, kasama ba talaga yung pangalan nyo dun sa utang na yun. But the fact remains na pwede kayong habulin. But the bank or the creditor has to go to extreme lengths para habulin kayo. Kung may question pa po kayo, mag-comment lang po rito para mabigay namin ang sagot sa inyo.